Bar na lang yan. Salamat. Amen po. Yes. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, tayo po tayo. At bubuksan po natin ating mga Biblia sa Book of Luke, chapter 12. At babasahin po natin yung verse 17 hanggang 19. 17 to 19, Luke chapter 12, verse 17 to 19. Sabay na lang po nating basahin. Amen. Amen. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen. Basahin natin. Luke chapter 12, verse 17. Ready, go. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this one I will do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Purihin ang Panginoon. Magkabasa na yung salita, tayo po ituloy sa panalangin. Lord God Almighty, muli kami nagpasalamat Ama sa oras na ito na kung muli kami po inyong tinipon, Lord God. Batid namin, Lord, na ang makita po ang mga anak na nagkakatipon, Lord, ay kinagigiliwan niyo po, Lord God. Lalo na po sa araw na ito, na kung saan araw niyo po, Lord God, marapat lamang po ng mga anak po ay nandito po sa loob ng bahay-sambahan. Kaya, Lord, sa aming pag-aaral, dalangin namin, Lord, yung presensya at pagkilos. Sinasabi niyo po, Lord, sa dalawang tatlo katao na nagkatipon yung pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, batid namin yung presensya. Lord God, pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami at gabayan niyo po kami, Lord God. Bigyan niyo po kami, Lord, ng bayong wisdom at karunungan. Nawa ang mensaheng ito, Lord God, ay mo sa aming mga puso, sa aming isip. Ano ba ito'y lumago, tumubo at ano pa, ito'y maging isang malaking punong kahoy, Lord, maging dapuan din po ng mga kaluluwang wala pa sa inyo, Lord God. Kaya, Lord, dalangin din po namin na sana po mga kapatiran na wala po rito, magkaroon sila ng pasya sa kanilang puso at makarating sila sa tamang oras po upang maging kasama din po namin sila upang sumamba sa inyo. Lord, maging sa mga nanood sa amin, sa mga live streaming, dalangin po po, Lord, na sana po ang inyong salita, Lord God, ay darating po sa kanilang mga sangbahayan. Nawa ito, Lord, ay magdadala din po ng biyaya at pagpapala. Nawa, Lord, ang katotohanan ng salita ay magdadagandong po sa lahat po ng lugar saan po madadatnan po ng mensaheng ito. Salamat, Lord. And then, dalangin ko rin po, Lord, na sana gamitin niyo po ako, Lord God. Batid ko po, Lord, na hindi po madali ang magbahagi niyong salita. Ngunit alam ko po na ikaw po ito, na siyang manguna at gumabay po sa magitan ng banal na Espiritu, Lord God. Nawa, Lord, ikaw po ang aking may taas at ako po ang may baba, Lord God. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen and amen. Magpapaupo na po tayo, mga kapatid. Amen. Ito po sa pag-aralan natin, Luke chapter 12, verse 17 hanggang 19, pinamagatan ko po siyang praising God for His goodness is a wise investment. Praising God for His goodness is a wise investment. Talata po ito, mga kapatid, ay nag-ugat po ito sa habang ating Panginoong Jesucristo po ay nangangaral po na kung saan kausap niya dito yung mga Parisi. Makita po natin ito na ito po ay nagkaroon po ng pangangaral ang Panginoong Jesucristo patungkol po sa talinghaga na kung saan ito po ay kasagutan niya doon sa isa na nagtatanong po sa kanya patungkol po sa mana na kung saan nagtatanong po, makita po natin sa sinasabi nito na maaari bang sabihin ng Panginoong Jesucristo na pamanahan siya sa kanyang kapatid. Kaya nga magta natin dito, mga kapatid, alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo hindi po na parito for to condemn.
sa sanlibutan, kung hindi, nandito po siya para iligtas ang sanlibutan. Kaya dito, alam po natin na unang-una ang sulat po na ito ay sulat po ni Luke. Sino ba si Luke? Si Luke po ay isa pong doktor na kung saan ay isa po siyang hintil na kung saan hindi siya bahagi sa original na 12 apostol ni Panginoong Jesucristo, ngunit isa po siya sa 70 disipulo na na-appoint po o nahirang ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 10 verse 1. Mababasa po natin yan. Dito po, kasama po dito, naging bahagi din po si Luke sa missionary journey din po ni Apostle Paul. Na makita natin din po sa 2 Timothy chapter 4 verse 11. Ano po ang mensaheng ito? Ang mensahe po ito mga kapatid, ating binasa kanina. Ito nga po, sa sinasabi ko po sa inyo kanina, doon po sa nagtatanong, sabi doon, we will study today, nga po, the parable of Jesus while talking with Pharisee in response to the plea of a man asking for an inheritance from his brother. Na makita po natin yan sa verse 13 and 14. Kung mabasa niyo po dyan sa ating chapter na pag-aralan ngayon. Na sinasabi dyan, dali po ha. Madulas. Bayan po na dyan sa 13. Ayan, ang sinabi po dyan, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me judge or a divider over you? Kaya nga alam po natin sa sinabi rin kanina, ang Panginoong Jesucristo ay hindi po naparito para i-condemn ang sanlibutan, kung hindi nandito po siya para iligtas po ang sanlibutan ito. Kaya nga po, ipinangaral ni Jesus ang talinghagang ito na binasa natin kanina. Makita natin doon ang isang mayaman. Yon. Kaya ito po ay babala po ng Panginoon na kung saan dapat mag-ingat tayo sa labis na kasakiman ng tao. Amen? Sabi dito, because of the totality of this verse, kung mapansin po natin yung tatlong verse po na yan mga kapatid, yung salitang I and my, kapag pinagsasama-sama po natin yan, halos ginamit siya ng halos 12 beses kung pagsama-samahin natin. Amen? Ibig sabihin that this man in the parable, sabi dito, has violation of God's purpose in the proper handling of God's blessing. Pakita natin yung I at saka my, na kung saan larawan po yan ng pagiging sakim o pagiging makasarili. Amen? Kaya nga po sa sinasabi niya, dun sa tatlong talata na yon, na wala siyang ibang hinahangad kung hindi yung kanyang ani, lalong lumago, at doon napuno na tulad na siya mapaglalagyan, nangyari, ang ginawa niya, giniba niya ito at nagpatayo siya ng mas malaki pa para doon na ilagak yung lahat ng kanyang mga ani. Amen? Kaya dito mga kapatid, how can we describe the attitude of this rich man? Why he is called a fool in the midst of his prosperity? Paano po ba natin ilarawan ang ugali ng taong ito na kung saan mayaman nga siya, pero sa kabila ng pagiging mayaman niya, nagtagumpay na siya sa buhay, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, fool. Na kung saan, pag sinabing fool, alam po naman natin yan, napakatanga. Amen? Bakit po? Pag-aaral po tayo mga kapatid, 3 punto po ang ibigay po natin ngayon. Unang-una, he is a wise cultivator. Totoo po, matalino siya. Mabuting magsasaka siya. Siguro, nakita po natin dyan sa verse 17. Ang sabi ito, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Alam po natin mga kapatid, yung talino o yung pagiging kakayahan natin sa isang tao, alam po natin na hindi po natin yan pag-aari. Amen? Kung hindi po, sa Diyos po yan. Anong mga kakayahan mayroon tayo? Talino, wisdom, ganyan. Kaya ka nga nakapag-ipon at lumago ang pamumuhay mo, yung sangbahayan mo, talagang nag-improve o nag-prosper. Dahil nga po sa Diyos.
Kaya nga letter A subpoint dito, his farm was prosperous and his barn was increased. Pagkita po natin yan sa verse 16. Na mismo ang Panginoong Jesucristo. Kung paano niya inilalarawan. Sabi dito, and he spake a parable unto them, seeing the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Pagkita natin mga kapatid, yung isang taong napakamayaman. Bakit siya nasabing mayaman siya? His farm was prosperous and his barn was increased. Kasi sinasabi natin kayo na mga kapatid, yung tagumpay sa buhay po natin, alam po natin yan, bagamat nagmumula sa ating mga kakayahan, pero isipin po natin na may Diyos po palagi dapat na siyang bigyan natin ng puwang sa ating buhay na titingnan kung bakit tayo nagtagumpay. Ang ibig sabihin, ang lakas at kakayahan natin sa Diyos po nagmumula yan. Pero kung mapansin po natin sa talatang iyan, wala man lang ni isang salita patungkol sa pasasalamat, patungkol sa Panginoong Diyos, o patungkol po sa maaaring magbibigay tayo bahagi para sa church, maging sa mga nangangailangan. Amen? Although the abundance of life is the result of our abilities, tama? But we still consider God who gives blessing. Yan po yung sabi ko sa inyo kanina. Being wise and responsible is a gift from God that should be used for His glory. Tama? Kaya nga po tayo madalas tayo kapag tayo nagtatagumpay, lalo na kung tayo mga mananampalataya, dapat sa pananalita natin, maging sa kilos natin, dapat laging naka-involve po yung pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko nga po maaari naman siguro sa tanang buhay natin, ano man ang ating mga ginagawa, ano mang tagumpay meron tayo, kahit yung sa labas, saan man tayo naroon, dapat sa buhay po natin, hindi natin alisin sa buhay natin yung pagiging mapagpasalamatin. Dapat makikita sa buhay natin o magmarka sa puso at buhay natin ang Diyos kung sino po siya sa ating buhay bilang mga taong ligtas. Amen? Kasi bilang mananampalataya, dapat yan yung tatak natin Pero dito, makikita natin sa taong ito, na makita po natin na wala po talaga. Na ibig sabihin, before God, alam po natin mga kapatid, na bago po tayo inilagay ng Diyos sa ibabaw ng lupang ito mga kapatid, we have already ability to live. Amen? Meron na po tayong kakayahan. Makita po natin sa verse 22-23, ito po, babala po ng Panginoong Jesucristo. And He said unto His disciple, therefore I say unto you, sabi dito, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. The life is more than meat, and the body is more than raiment. Yan po yung babala ng Panginoong Jesucristo mga kapatid. Na sinasabi dyan, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong karamten, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Amen? Kaya makita natin mga kapatid, yung taong iyan, padaanin po natin mamaya kung paano po siya nagkaroon ng masyadong pag-aalala sa kanyang harvest, sa kanyang ani, na kung saan ang babala pong ito ay talagang tumutukoy po sa taong iyon. Kaya nga, sabi doon mga kapatid, kung sabi ko sa inyo kanina na bago tayo nilagay ng Diyos sa ibabaw ng lupang ito, mayroon na tayong kakayahan para mabuhay. Amen? Kung maalala po natin, yung sa Matthew 25:14-30, yung illustration po doon sa parable of talent, di po ba? Na kung saan ang bawat isa may yung taong paparoon sa malayong lupain. Bago siya humayo, tinawag niya yung kanyang mga alipin at pinamahalaan niya ito. Yung isa, 3 talento, isa 2, at ang isa naman, 1. Yan po yung nangahulugan po yun ng ating kakayahan. Na bagamat ang buhay ay patay-pantay, pero hindi po tayo magkakapantay o magkakalibil sa katayuan ng buhay, sa kalagayan ng buhay. Ang ibig sabihin doon mga kapatid, yung pamana ng Diyos na para sa iyo, yan po ay umaayon lang. So paano mo yan gagamitin, sa paano mo yan i-handle. Huwag mo sabihin na ang iba mayaman, yung iba naman ang isa medyo mahirap, at ang iba naman napakamahirap.
Mga kapatid, bago po tayo pinamahalaan ng Diyos sa buhay na ito, kung anumang mayroon tayo, yung kakayahan natin, talino, anumang ability na mayroon tayo sa buhay na ito, mga kapatid, sapat na po yan para po tayo mamuhay, para po tayo mabubuhay. Kaya hindi po dapat na maging katulad tayo ng mayamang ito, na kung saan naging abala siya, wala siyang panahon sa Diyos. Sabihin ba natin ganon? Oo naman, kasi nga po, ni isang salita ng Panginoon na nabanggit yan, wala po talaga. Amen? Amen. Sabi dito, God's purpose for man is to get rich and have an abundant life, but let's put Him first. Ang sabi sa atin ng Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi po sa atin ng talata sa Matthew. Mga kapatid, yung taong ito ba, masasabi ba nating priority sa kanya ang Diyos? Napakamalayo po. Amen? Ibig sabihin nito mga kapatid, mag-ingat po tayo. Bakit po? Sapagkat yung excessive wealth can lead us to evil. Amen? Yes. Excessive wealth can lead us to evil. Kaya sabi sa atin, mayaman nga siya, pero tandaan po natin na may hatid pong panganib ang kayamanan, mga kapatid. Na kung saan hindi po yan akma sa level ng ating kakayahan. Dapat kung ano mang mayroon tayo, magkaroon tayo ng kontento. Amen? Kaya letter B sa point, he becomes selfish and self-centered person. Yan po yung evil doon, yung danger doon. Unang-una. Yung labis na kayamanan, mga kapatid. Ang unang-unang danger dyan, magiging makasarili at maging self-centered na tayo. Yan po yung bakas ng pagkatao ng mayamang ito. Sa verse 15, ang sabi dito, mga kapatid, at sinabi niya sa kanila, ang sabi ng Diyos, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sabagat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yeah. Malinaw po, mga kapatid. It is good to plan, but we must do it wisely with the help of God through the guidance of Holy Spirit. Amen? Although, mga kapatid, napakamainam po na magkaroon tayo ng pagpaplano sa buhay. Pero lagi po natin isaalang-alang na dapat ginagawa natin yan sa ilalim ng pagdidikta sa atin ng banal na espiritu. Kasi kung wala po yung banal na espiritu doon, ang lumalabas po doon, sarili na lang po natin. Amen? Yes. Dito sa verse 17, mga kapatid, na tinalakay natin, yung verse natin, mapapansin po natin yan, yung sariling salita ng taong ito. The word, what shall I do? Mga kapatid, paano po natin ilalarawan yan? What shall I do? It means this man is confusing about the right place of his harvest. Amen? Totoo po, hindi po madali pala talaga ang yumaman, mga kapatid. Sapagat although mayaman ka nga, ang sabi ng mga tao na napakasarap mayaman, pero di niya alam kung ano po yung buhay ng pagiging mayaman. Mga mayayaman, hindi sila nakakatulog. Ang taong ito. Ang taong ito, nalilito siya. Amen? Nagkaroon siya ng kalituhan. Kung paano niya iingatan yung kayamanan niya. It is not God's purpose in our lives to become anxious, mga kapatid. That is the danger caused by wealth. Tandaan po natin yan, mga kapatid.
1 Corinthians chapter 14 verse 33. Anong sabi dito? For God is not the author of confusion but of peace. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Na wala pong ibang hangad ang Diyos sa buhay natin. Kung hindi, magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen? Pero sa kayamanan, nagkaroon tayo ng kaguluhan. Kaya mga kapatid, kaya sabi ko sa inyo, pinag-iingat tayo dito ng Diyos kung paano po tayo maging aware sa kung ano po ang hatid ng kayamanan po kapag labis na kayamanan hindi po naayon sa kanyang kalooban. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na bawal yumaman, bawal magkaroon ng maraming pera. Ang ibig ko sabihin dito kung paano mo hinandel yung kayamanan na pinamahala sa iyo ng Diyos. Amen? Paano mo pinanghahawakan? Hindi bawal magkaroon ng maraming pera. Pero kung paano mo ito pinanghawakan, yan po yung ibig sabihin dyan. Kaya hindi kaluguran sa Diyos na ikaw ay magkaroon ng anxiety dahil nga lang sa pag-iisip kung paano mo itago, saan mo ilalagay yung labis na kayamanan na hinahawakan mo. Tandaan po natin, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, pinag-iingat tayo ng Diyos to put Him first. Because getting rich without being in accordance with God's will is not easy life. Totoo po. Hindi po talaga madali. Kaya sa verse 21, anong sabi dito? Gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi naman mayaman sa Diyos. Amen? Mga kapatid, mayaman ka nga sa harapan ng Diyos, napakahirap mo naman. Malinaw po dyan, ganon ang taong nagpakayaman sa ganang kanyang sarili lang. Ngunit, napaka-mahirap naman niya sa harapan ng Diyos. Mamili po tayo. Saan po tayo? Mayaman po ba tayo sa Diyos o mayaman po tayo sa material na bagay? Yan po yung tandaan natin mga kapatid. Bakit po? Because our true attitude will come out when it comes to money. Totoo. Kaya nga po, mag-iingat tayo. Sapagkat ang tao, talagang ugali natin yan eh. Money has enough power to interfere our holiness until we lose faith in God. Mayroon pong kakayahan ang kayamanan, yung pira, para i-interfere po yung ating kabanalan. Hanggat lumayo tayo sa Diyos, makalimutan na natin ang Diyos, hanggat mawalan na tayo ng pananampalataya, hanggang tumalikod na tayo sa Diyos. Dahil nga inuuna na natin ang pira. Amen? Verse 22 and 24. Anong sabi diyan? At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa. Malinaw po mga kapatid, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Sapagat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan po natin yan. Ang sabi sa atin ng Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Alam niyo po ang salitang mammon, Greek word po siya sa kayamanan, sa pira. Amen? Kaya nga po, sabi dyan, malinaw po, na kung ikaw, Kristiyano, mananampalataya, mag-iingat po tayo mga kapatid kapag nagkaroon tayo ng malaking kayamanan. Sabat danger po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, you cannot serve God and mammon. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at kayamanan. So that's it. Instead of being happy, he is suffering confusion. Something that displays God. Anong sabi niya sa verse 20? Dito mga kapatid. That about
At sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Yan po yung talata natin. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay sa kanino kaya? Mga kapatid, yan po yung tandaan natin mga kapatid. For us, ano po ba talaga ang real reason why God called him a fool? Because he showed here he can live on his own. Yan po yung nakita ko kasi dyan na talaga ang taong ito namuhay na lang sa kanyang sarili. Hindi na po talaga niya naalala o naiisip kung saan nagmumula yung kakayahan niya. Kaya sa 3 verse na pinag-aaralan natin sa parabol na yan wala man lang nabanggit ni isang pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid, sa verse 25, anong sabi sa 25? Ang sabi dito, at sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung hindi ngayon nagawa, kahit ang lalong maliit, bakit nangabalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Wariin ninyo ang mga liryo kung paano silang nagsisilaki, hindi na nagpapapagal o nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya, hindi nakapaggayak sa ganyan, sa gaya ng isa sa mga ito. Malinaw mga kapatid, ano po ba yung liryo? Yung lilis, yung mga water lily, maalala po ba natin yan? Paano nabubuhay yan? Hindi naman lang sila nagpapagal. Amen? Tayo pa kaya? Baging si Solomon, tandaan po natin. Taglay niya ang lahat. Nasa kanya na ang lahat. Pero nagdagan ba yung buhay niya? Humaba ba ang buhay niya? Sa panahon na oras na niya, kukunin na siya ng Panginoon, napigilan ba ng kayamanan niya? Amen mga kapatid. Hindi po talaga. Napakaganda po ng layunin ng Diyos sa ating buhay. Ayaw po niya na magkaroon tayo ng ganitong buhay na kung saan punong-puno tayo ng mga pag-aalala. Sa buhay na ito mga kapatid, walang ibahangad ang Diyos kung hindi magkaroon tayo ng enjoyment na kung saan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, dapat i-enjoy natin yan. Yan po ang nais niyang makita sa ating buhay. Kung maalala po natin yung sequence of God's creation sa Genesis chapter 1, paano po ba nililikha ang sanlibutan? Amen? Yung pagkakasunod-sunod doon. Una, ginawa niya yung mundo, yung langit at lupa. Tapos, sinusunod-sunod na niya yon. Gumawa siya ng tubig, mga ibon, kalawakan. Huli niyang ginawa ang tao. Bakit? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, bago dumating ang tao, handa na ang lahat ng kailangan ng tao. Amen? Kasi kung unahin niya ang tao, anong kailangan niya? Hindi pa handa ang lahat. Yan, larawan po yan, na tayo hindi tayo mag-aalala sa buhay na ito. Ginawa na ng Diyos ang lahat bago tayo ginawa. Kaya nga pinakahuli tayo Yes. Para preparation po yan sa lahat ng ating mga pangailangan. Nandyan na yung isda, nandyan na yung tubig, nandyan na yung liwanag. Paano kung una tayong nilikha? Anong makikita natin? Wala tayong makakain. Kaya nga po, mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi dapat tayong mag-aalala sa kung ano yung kakainin natin bukas. Mga kapatid, nandyan na. Nilagay na ng Diyos yan para sa atin. Kaya dito mga kapatid, kaya dito, we have nothing to worry in life. All what we need is to accept it with gratitude. Amen? 1 Timothy chapter 4, verse 4. For every creature of God is good,
and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay pawang mga mabubuti at walang dapat itatapon o itakwil kapag ito'y tinatanggap na may pagpapasalamat. Amen? Kaso, sa tao, likas na tao na hindi marunong magpapasalamat. Lalo na sa talinghagang ito ng ating Panginoong Kristo, yung mayaman na yan. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat maging babala sa atin yan. Sapagkat warning ito sa atin ng Diyos. Kung paano tayo nagkakaroon ng kayamanan, kung paano tayo nagkakaroon ng pangangailangan natin. Sinusupply na niya yan sa araw-araw. Nariyan na yan. Huwag na tayong maghanap ng mas higit pa sa kung ano mayroon tayo. Amen? Yeah. Amen. God's overflowing grace is leads to overflowing thanksgiving. Yan dapat ang makikita sa atin. Kaya, number 2 points natin. Una-una, He is a wise cultivator. Number 2, He is a bad calculator. Amen? He is a bad calculator. Ang sabi sa atin ng verse 18, and He said, ano sabi niya? This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Mga kapatid, ang sabi dito sa verse 18, mga kapatid, sinabi na, ito ang gagawin ko sa Tagalog. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Kaya mga kapatid, He is a bad calculator. Makita natin mga kapatid na this person's character is revealed through His word. Sabi ko sa inyo kanina may napapansin ba tayo dito? Salitang pasasalamat? Wala po talaga. There is not a single word here of being grateful or giving to God's work or about helping those in need. Wala man lang tayong nakikita diyan na magbigay ka sa gawain ng Panginoon, sa mga orphanage, mga kapatid. This man is only focused on his own pleasure. Tama? Which is, yan naman po talaga yung nature ng tao. Lalo na kung wala pa tayo sa Panginoon. He is a bad calculator. Unang subpoint dito, he miscalculated the correct source of his goods. Verse 21, anong sabi? Sabi nito, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. He miscalculated the correct source of his goods. He forgot that everything is from God. James 1:17, anong sabi doon? Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos yan. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, which whom is no variableness, neither shadow of turning. Mga kapatid, lahat ng mga biyaya ay nagmumula po yan sa itaas. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Dahil yan ay nagmumula sa taas, anong gagawin natin? Pasalamatan natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kaya dito mga kapatid, every good gift and every perfect gift is from above. Malinaw po dyan na dapat wala po tayong ibang gawin sa buhay na ito kundi tayo po ay magpapasalamat. Dito, if a man has been bad in handling his grace, it is only on himself because he made it complicated. Mismo ang tao lang naman ang gumawa para maging komplikado yung kanyang buhay.
nagkaroon ka ng maraming kayamanan, pero iniisip mo naman na baka pasukin ako ng magnanakaw. Amen? Baka pasukin ako ng mga masasamang tao. Anong gagawin ko? Mga kapatid, hindi po talaga madali kapag yumaman. Kapag hindi kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. Yumaman man tayo, dapat alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kayamanang hindi nagmumula sa itaas, mga kapatid, may pahamak po talagang darating sa buhay. Amen? Kaya, he miscalculated the correct source of his goods. It will be, he miscalculated the proper storage of his produce. Verse 18, anong sabi dyan? Sabi sa atin ng verse 18, yan, yung verse natin. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. Kaya mga kapatid, he miscalculated the proper storage of his produce. Ang kayamanan po, hindi po yan naghatid sa atin ng pagiging problematic. Kung hindi, naghatid po yan dapat sa atin ng kasiyahan. Kung yan po ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, pagkaroon man tayo ng maraming kayamanan, wala po tayong ibang hangad. Kung hindi, ang papurihan natin ang Panginoon. Bakit isipin natin na nagmumula po sa itaas yan. Yan po'y biyaya sa atin ng Diyos na dapat magkaroon tayo ng gratitude. Kaya dito makita natin ang taong ito, mga kapatid. This wrong account for this is not pleasing God. Malinaw po, maling kalkulasyon po na pag yumaman ka, sisirain mo yung bangko mo, maggawa ka pa ng mas malaki pa. Amen? Mga kapatid, kung labis naman yung kayamanan natin, sapat na sa araw na yon, sapat na sa ating pangangailangan, dapat ibahagi natin, mga kapatid. Amen? Kasi tandaan po natin yan. Kasi sa atin, ikas po sa atin eh. In terms of giving, mahirap po talaga. Lalo na po, kung tayo pa po ay hindi pa malago sa gawain ng Panginoon. Napakamadamot natin. Magbigay man tayo siguro ng barya, siguro bingkong na. Amen? Durog na. Kung buo man, siguro abo na. Napakahirap po. Magbigay tayo ng para sa Panginoon, para sa gawain natin. Hindi maluwag sa ating kalooban. Kaya mga kapatid, isipin po natin, lahat ng biyaya po nagmumula sa itaas na dapat lamang po natin ibalik sa Kanya. Kaya, bakit po? Kasi when we share our blessing, sabi dito mga kapatid, when we share our blessings, we obey God's word. And at the same time, sabi dito, we worship God. Ang pagbibigay po kasi mga kapatid, bahagi po yan ng pagsasamba sa Panginoon. Kaya hindi po mawawala yan sa ating mga Kristiyano. Yung ating mga tithes and offering, mga kapatid, talagang kailangan po yan na i-exercise natin yan. Ipapractice natin yan. Hindi po pwedeng hindi. Kung nais natin kaluguran tayo ng Diyos, mga kapatid, gawin po natin yan. Yeah, letter C, sub-point. He miscalculated the certainty of his future. Although mga kapatid, when we think of saving, it is preparation for the future. Tama? Wala man po kasing tao na nag-iipon, pinag-iipon mo para lang sa pangsarili mo, para sa pang-inom mo. Hindi po ganun eh. Nag-iipon ta, dahil nga po, iniisip natin yung future. Wala namang masama doon. Kaya sabi ko sa inyo kanina,
Saving, it is preparation for the future. But being helpful to others, especially with those in need, is the right guarantee for our destination, mga kapatid. Yan po yung destination, yung guarantee sa ating destination. Saan po makikita? Doon po yun. Sa pagbibigay po natin sa mga nangangailangan. Hindi po sa pag-iipon. Although nag-iipon tayo para sa kinabukasan, pinaghandaan natin yung future ng mga anak natin. Pero mga kapatid, yung future po sa right destination na tinukoy dito, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Yan po yung tinuturo dito, mga kapatid. Amen? First Timothy chapter 4 verse 8. Sabi dito, for bodily exercise profiteth little. Totoo po. Kapag nakatuon lang tayo sa ating katawan, kaunti lang po talaga yung magiging balik sa atin. Kahit kaunti, sapagkat nakatuon lang siya sa sanlibutan. Amen? But godliness is profitable unto all things. Tama? Yan ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Malinaw po dito, mga kapatid. Godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Ang hatid pala, mga kapatid, ng pagiging maka-Diyos, pagiging godliness, ay hindi lang sa mga bagay na dito sa lupa, kung hindi maging sa kabilang buhay. Yan pala ang pinaghandaan. Yun ang tamang future. Yan yung guarantee ng tunay na kinabukasan. Kung naghahanda man tayo ng kinabukasan sa ating mga anak, nag-iipon tayo, mga kapatid. Isipin po natin, yung pag-iipon na tinutukoy dito, mga kapatid, yan yung tunay o garantiya ng tunay na destinasyon natin. Pansamantalang buhay lang po yung pinag-iipunan mo. Amen? Yes. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 7 hanggang 8. For we brought nothing into this world. Sabi dito, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Maliwanag po dito, mga kapatid. Nung sinilang sinapunan ng ating ina, may dala ba tayong ginto? May dala ba tayong pera? Wala. Wala ni anuman. Wala ka ng damit eh. Amen? Yeah. Wala nga tayo maging damit. Ito po, sabi sa talatang ito. It is certain we can carry nothing out. Maliwanag po, naalis mo tayo sa nibutang ito. Wala rin. Wala rin tayong madadala. Kaya sabi nito, anong karugtong? Kung may makain ka man, may damit ka man, anong sabi? Let us be therewith content. Mga kapatid, nakakain pa naman tayo eh. Huwag na tayo nang maghangad ng mas malaki pa. Number 3 points natin. Anong sabi sa number 1? He is a wise cultivator. Number 2, he is a bad calculator. Number 3, he is a wasteful investor. Verse 19, anong sabi diyan? And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Mga kapatid, nakakalungkot. That he is a wasteful investor. Nakapag-imbon ka nga, yumaman ka nga, pero yung pananaw mo sa buhay, napaka-ikse, napaka-kitid. Bakit? Hanggang sanlibutan lang. Ang sabi niya, sinasabi niya sa kanyang sarili, sa kanyang kaluluwa. Basahin natin sa Tagalog para malinaw, mga kapatid. Verse 19.
At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Grabe ano? Wala man lang kahit isang salitang pasasalamat sa Diyos hanggang sa dulo. Kaya dito mga kapatid, bakit po? He is a wistful investor. Bakit ko nasabi yan? Little A sub-point. For he is not a good steward. Amen? Hindi siya mabuting katiwala. Tama? He is not a good steward. Alam po natin yan mga kapatid. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Ano pong requirement sa pagiging steward? 1 Corinthians 4:2. Moreover, sabi nito, it is required in steward that a man be found faithful. Mga kapatid, faithful ba tayo? Bilang katiwala? Although mga kapatid, sabihin man natin, nakatira ka sa isang mansyon. Doon na tayo mga kapatid. Nakasakay ka man sa isang magarang kotse. Kumakain ka man ng masarap na pagkain. Siguro, siguro, may mga taong labis na ang yaman. Nag-aalmusal sa Pilipinas, sa ibang bansa, nagtanghalian, naghapunan sa ibang bansa na naman. Pero tandaan natin mga kapatid, katiwala ka lang. Amen? Katiwala ka lang. Kaya, he is not a good steward. A good steward is always mindful that he or she works for God. Yan po yung mabuting katiwala. Wala siyang ibang iniisip kung hindi magalak sa kanya yung kanyang master, yung kanyang Panginoon. Yan po yung katiwala. Wala siyang ibang iniisip na kung saan yung lahat ng ginagawa niya ay iniisip niya lagi na nalulugod sa kanya ang kanyang boss. Ganon din dapat tayo mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, dapat isipin natin palagi, saan man tayo naroon, ano man ang ginagawa natin, dapat isipin natin na ang Diyos malulugod sa ating buhay, matutuwa sa ating buhay. Kasi tandaan natin, yung buhay na mayroon tayo, yung lakas na mayroon tayo, yung kakayahan na mayroon tayo, yung talino na mayroon tayo, galing sa Diyos yan. Katiwala lang tayo mga kapatid. Kaya dapat wala tayong ibang gawin sa buhay na ito kung hindi ang purihin ang Panginoong Diyos. Sambahin ang Panginoong Diyos. Kaya lahat ng paglilingkod natin sa Diyos, ibibigay natin sa Kanya. Yung nakakalungkot, araw ng Linggo, Wednesday, wala tayong panahon sa Diyos. Tama? Nakalungkot, kung may mga Kristiyanong ganyan. Walang pakialam sa gawain ng Diyos. Hindi na nahiya sa Panginoon. Ang kapal ng mukha. Kaya dito mga kapatid, yung verse na to, we can see the irresponsible and wasteful use of wealth that God entrusted. Maliwanag po mga kapatid. Hindi po dapat tayo maging ganyan. Ano po ang Haggai chapter 1 verse 6? Sinabi po sa Haggai chapter 1 verse 6, "Ye have sown much and bring in little." Marami nga silang inihasik, pero kakaunti lang ang kanilang ani. Larawan po ito ng kahirapan sa buhay mga kapatid minsan. Ye eat but ye have not enough. Kumakain sila pero wala silang kahustuhan. Sapagkat
Dahil wala silang pakialam sa Diyos, hinahabol sila sa kakulangan ng kanilang pangangailangan. May mga ganyan mga kapatid. Ye drink, ang sabi dito, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is now warm. May damit ka nga, pero hindi ka nakaramdam ng init. Ginaw ka pa rin. Nangangahulugan po ito mga kapatid ng kahirapan sa pamumuhay. And he that earneth wages, sabi dito, earneth wages to put it into a bag with holes. Na para pag nag-iipon ka, pero hindi ka man lang nakakaipon. Bakit? Sa salita pa natin, bullshit na. Nabuisit ka na. Amen? Kahit anong pagsisikap mo, wala kang asinso. Bakit? Wala ka sa Diyos eh. Wala kang pakialam sa Panginoon. Tama? Lahat ng priority mo, yung personal mo, lahat ng priority mo, lahat na lang puro sanlibutan. Pero wala kang espiritual. Wala ka sa Diyos. Wala kang Panginoon. Kaya, ang bunga niyan, para kang nag-iipon, para kang nagsisikap ng husto, nagtrabaho ka ng nagtrabaho, pero walang nangyari sa buhay mo. Totoo, yayaman ka man sa sanlibutan ito, pero dukha ka sa harapan ng Diyos. Magtagumpay ka man sa buhay mo. Pero tandaan natin mga kapatid, hanggang dito lang sa sanlibutan yan. Ano ito mga kapatid? Yung talatang ito. This is the result of their selfish ways. Malinaw po. That no matter what effort is made, they are not satisfied. Mga kapatid, ganun po yan eh. Magpapakayaman ka man, kahit nagtagumpay ka na, hindi matapos doon ang buhay mo. Hindi matapos ang ambisyon mo doon. Mamatay ka na lang. Hindi mo marating, kahit nagtagumpay ka na, hindi pa sapat sa iyo yan. Kaya, magpakalunod ka na lang sa sanlibutan ito. Magpakalunod ka na lang sa mga material na bagay. Walang mangyayari sa buhay mo. Their wallet have holes. As fast as they make money, they lose just as fast. Maliwanag mga kapatid. Ang turing niya sa sarili niya, sa kanya na lahat. Siya na ang nasusunod. Wala na siyang pakialam sa buhay. Lahat ng bagay, hindi nakadesinyo para sa kanya na may Diyos. Tandaan po natin mga kapatid. Psalm chapter 24 verse 1, ang sabi dito, the earth is the Lord, and the faithfulness thereof, the world, and they that dwell therein. Ang lahat ng nasa sanlibutan, pag-aari ng Diyos yan, mga kapatid. Lahat ng nananahan dito, maging tayo, sa Diyos po yan, na dapat magbigay tayo sa Kanya ng papuri. Amen? Kaya mga kapatid, conclusion na tayo. Tandaan natin mga kapatid, na ang buhay na ito sa sanlibutan, ay pansamantala lang. Whatever we have in this life, we use it for God's glory. Let God be in control of your wealth. Paano natin ibigay ang control sa Panginoon sa kayamanang mayroon tayo? Gamitin natin yan. Mag-church tayo. Magsamba tayo mga kapatid. Dapat masaya tayo. Pero nakakalungkot. Hindi po yan ang nagagawa. Let God be in control of your wealth. Kalusugan mo kapatid. Yung kakayahan mo kapatid. Yung talent mo na mayroon ka kapatid. Wealth yan. Kayamanan yan. Gamitin natin yan sa Panginoon. Let God be in control of your wealth. Ang sabi dito. Let us not imitate this man in the parable. Huwag po natin gayahin. Bakit ano po ang ginawa niya? Unang punto natin sa mensahe, he is a wise cultivator. Although mga kapatid, nandoon na yon, bagawat matalino tayo, may kakayahan tayo, pero
Wala po yan, sapagkat hindi natin ginawa yan sa Panginoon. Amen? He is a wise cultivator. Ano pa? He is a bad calculator. Masamang kalkulasyon ang iniisip niya. Bakit? Wala man lang ni isang salita pasasalamat sa Diyos. Wala man lang isang papuri sa Panginoon. Ano pa? Pangatlo, he is a wasteful investor. Yon. Because praising God for His goodness is a wise investment. Purihin po ang Panginoon. Yan lang po ang mensahe sa gabing ito. Amen.